viewers, welcome back to our channel Winsworld TV. Ayon sa Spin.ph, Jonriel Casimero, naglabas ng saloobin na tila hanggang ngayon ay ayaw pa din lumaban ni Naoya Inoue sa kanya at pinaasa ni Bob Arum na makakalaban niya si Naoya Inoue aka The Monster. Kung ating matatandaan ay nagsabi nga dito si Bob Arum na makakalaban na ni Jonriel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas itong si Naoya Inoue aka The Monster. Ayon kay Casimero ay umaasa nga siya na makakalaban na niya itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Kaya nagagalit siya, dahil ilang beses na nga siya dito pinaasa na matutuloy na ang bakbakan nila ni Naoya Inoue. Dagdag pa rito ni Jonriel Casimero na halos masiraan na siya ng ulo, kakahintay sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Umaasa siya na pagkatapos ni Naoya Inoue makalaban si Stephen Fulton ay siya na ang susunod na makalaban nito. Ngunit biglang nag-iba ang kalaban nitong si Naoya Inoue at ito nga si Marlen Tapales. Dahil dyan ay halos nasarado siya ng ulo at gustong-gusto na niyang pakainin ng nagbabaga niyang kamao itong si Naoya Inoue. Sa naging galawan dito ni Bob Arum ay tila wala na talaga silang paki, labanan itong si Jonriel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas. Ngunit ganun pa man ay todo peren ensayo itong si Jonriel Casimero para maging handa man anumang oras na may humamon sa kanya. Dagdag pa sa ating mga balita. Nagulat ang mga hurado sa hagupit at lakas ng kamao nitong Pinoy na boksingero. May isang Pilipinong mandirigma na parang galawan ni Naoya Inoue ang lakas ng kamao. Sa lakas nitong Pinoy na ito ay naging isang sparring partner siya ni Tank Davis. Tinalo niya ang alaga ni Oscar de la Hoya. Pinataob niya ang mandirigma ng Mexico dahilan ng pagkaratay nito sa hospital at naging isang comatose na pasyente. Pagkatapos malasap ang solidong suntok na galing sa isang mala Inoue ng Pilipinas. Ang bansang India naman ay nagulat sa pambato ng Pilipinas nang matalo ang kanilang pambato na tumagal lamang ng 2 rounds. Isang nakakagimbal ang sinapit ng mandirigma ng India dahil sobrang lakas ng kamao na tumama sa kanya dahilan ng pagkasabsab niya na halos mawalan na siya ng malay. Madami sa mga nanonood ang nagimbal at nagulat sa tagpo na ito. Si Duno Caingcoy Romero ay taga Maguindanao, nangarap siya maging sikat na katulad ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Kaya nagsikap siya ng husto, hanggang sa siya ay maging isang ganap na mandirigma sa mundo ng boxing. Hanggang sa matalo niya ang pambato ng Mexico. Manockout niya ang bata ni De La Hoya. At naging sparring partner ng isang sikat na boksingero na si Tank Davis. Kaya naging halimaw na ito sa ibabaw ng boxing ring. May 17, 2018 sa Fantasy Spring Casino, California, nilusob niya at kinalaban ang pambato ng Mexico na si Gilberto Gonzalez, na isang paborito ni Oscar de la Hoya. Walang kaalam-alam ang Team Gonzalez sa mangyayari. Unang round, ay naging maingat dito ang ating kababayan na si Duno Caingcoy Romero. Is that you box the first 2 rounds and all of a sudden you become a dual weigh-in and then 3 hours later you be in the ring when he finished the 3-round fight. Next challenger was saying, he said, I was 14 years old fighting men, 30 years old. Yeah, that's the Lord, that's it. Pangalawang round, dito ay mas maingat ang Pinoy fighter dahilan sa pag-knockout ng kanyang kalaban, sadyang napakalakas nitong pambato ng Pilipinas na si Romero Caingcoy Duno. Round 10, kitang-kita na maga at lamog na ang pagmumukha. At sa pagtatapos ng laban ay idiniklara na panalo si Romeo Caingcoy Duno. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Marlen Tapales galit na sa mga bashers. Champ, ano masasabi mo sa mga hindi naniniwalang kaya mong manalo? Pabayaan sila. Thank you for watching. Salamat sa inyong panonood at huwag kalimutan mag-subscribe for more updates. And once again, this is Winsworld TV, saying peace, love, and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright, God bless us.